Noong 24 kasi, tinry pa ni Fiona. Tinry pa ni Fiona magtago. Oo, naka-hoodie, naka-face mask, etc. Sana sinabayan mo na ng shades. Kasi nakilala siya. Kaso parang ang hirap na mag-shades pag madaling araw, di ba? Ang hirap mag-shades kapag, di ba, mo biyahe ka na madaling araw, red eye yung biyahe mo, di ba? Ganon. But anyway, nung isang araw kasi, etong si Sarah, namataan sa airport. Namataan sa airport, guys. Oo, ito yung nangyari. Sara Duterte and family fly to Germany as Karina lashes NCR. Di ba kasi di ba installment nga yung baha? Kasi 3 araw yung yung bagyo. 3 araw kasi yung bagyo. So 23, 24, pinakamalala yung 25 kahapon. Okay, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, may pwede tayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details nyo at pwede tayo magpadala sa GCash, Cashpay, kapat iba't ibang mga bangko sa Pilipinas at kapag ginamit nyo pa kayo promo code na Coach Jared, ayan ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit sa inyo pong unang padala. Kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. So nung panahon na hindi pa ganun kalala, lumipad na. Puntang Germany! Germany! Ayan si Sarah. Yung sinasabi ko kanina. Nagtago pa sa hoodie. Nagtago pa sa hoodie. Tsaka face mask. Sana sinagad mo na, nag-shades ka na din, nag-alabini ka na. Di ba? Sino ba yung sabi, galit na galit sa Bining kasi daw, tawag dito, nagdaki pa raw ng mukha, akala mo sinong sikat. Akala ko, ba't hindi nyo pansinin to? Akala mo sinong sikat? Ano ba yan? Paano pa? Nagtago-tago pa, akala mo sinong sikat? Grabe na to si Sara Duterte. Naka-face mask pa, akala mo sinong sikat? Sabihin nyo ngayon yan. Pantropiko. Na. Pantropiko. Pangtanga ito. Sara, pangtanga ito. Ayan, Vice President Sara Duterte and her family flew to Germany Wednesday, July 24 as Typhoon Karina caused non-stop rains and high floods in the national capital region and nearby provinces. So kasama niya asawa niya, mga anak, tsaka nanay si Elizabeth Zimmerman sa NAIA. Yun, tindi, di ba? Tapos mga kotsero, ang nakakatawa dito, tinry pa ng Office of the Vice President sumagot dito, tinry pa niyang ilusot. Alam nyo, one thing you have to understand sa social media, kayo dyan sa Office of the Vice President. Pag may picture na lumabas ng ganito, at pinagtagni-tagni ng mga netizens yung posibleng dahilan kung ba't kayo nagpunta sa saan man lugar o kung ano man yan, wala kayong magagawa, kakalat yun. Wala kayong magagawa. Baka mamaya pag uwi niya din sa Pilipinas, naka-jabawakis na siya. Jabawakis. Mga ganun, no? Mga ganun. Tinry pa kasi ng OVP ipaliwanag eh. Sana hindi na sila nagpaliwanag. Sana nanatili na lang sila sa no comment. Kasi ang pangit ng palusot eh. Papanoorin niyo yung balita tungkol dito sa palusot ha. Ang pangit eh. Kinumpirma ngayon ng Office of the Vice President na nasa abroad si Vice President Sara Duterte para sa personal trip kasama ang kanyang pamilya. Inilabas ng OVP ang pahayag kasunod ng kumalat na larawan ni VP Sara sa social media kung saan nakita ito na nasa airport at sinasabing umalis noong Miyerkules sa kasagsagan ng bagyo. Sa pahayag ng OVP, nilinaw nito na may travel authority si VP Sara mula sa Office of the President
at kompleto ng mga kinakailangang approval sa kanyang pagbiyahe. Ayon sa OVP, inaprubahan ng Travel Authority ni VP Duterte noong July 9 at nagkataon lamang na nasabay sa bagyo ang kanyang pagbiyahe. Gayunman, tiniyak nito na nakahanda pa rin ang disaster response operation ng tanggapan ng ikalawang Pangulo para tumulong sa mga kababayan natin na biktima ng kalamidad. Humiling naman ng respeto ang OVP para sa privacy ng pamilya ng Vice Presidente. Wow! Napaka-entitled nyo naman. Humingi ng respeto ang OVP para sa privacy ng pamilya ni Duterte. Wow, wow. Nung in-invite si PBBM para manood ng F1, binigyan nyo ba siya ng kaukulang respeto? Tigas ng mukha nyo. Singapore lang yun, malapit lang yun, 2 oras lang. Simula 2 oras na flight lang yan from Manila. Mas mahaba pa ang pagko-commute mula Alabang hanggang Taft Alabang hanggang Taft, 3 oras. Diba? Tigas ng mukha Tigas ng face locks Sana ba yun? Irespeto daw natin. Ito yung palusot nila. So, sabi, the Vice President is on a personal trip with her family overseas. Wow. Her departure received the necessary approvals as evidenced by the travel authority issued by the Office of the President dated July 9, 2024. Okay. So kapag batikusan, okay lang na kung ano-ano sabihin nyo kay Presidente. Okay lang na, 'di ba? Nakakatawa nga yung sa SONA Ang dami, mas marami pa siyang statement na ginawa sa SONA kaysa sa West Philippine Sea. Yung SONA nakailang statement siya, meron siyang before, during, and after. Hindi, tigas ng face. Kapag excuses, pag palusot, gagamitin yung si Presidente. Okay, sige, ganito na lang. Sabihin na natin na binigyan ka ng Travel Authority July 9 pa. Wala naman nakaka-expect na babagyo. Hindi naman natin alam na magkakabagyo o magkakasakuna ng July 25. Wala namang makaka-expect nun Pero hindi mo man lang naisip, hindi man lang dumampi sa isip mo na iparebook ko na lang kaya yung flight ko. Kahit ako lang. Mauna na lang yung pamilya ko, susunod na lang ako. Hindi yung dumampi sa utak mo, Sarah. May sakuna Kailangan ako ng mga constituents ko. Sige, mauna na kayo sa 24, sunod ako sa 26 or 27. May pera naman kayo pang parebook. Magkano lang naman ang parebook? O magbabayad siya ng additional na 50, 60K kasi papuntang Germany. So siguro mga ganun yun. Mga 70K. O sabihin natin business class, medyo social. Additional 150K? 200K? Business class ka Hindi nyo naisip yun? May sakuna, kailangan ako ng opisina ko. Sorry. Mauna na kayo, susunod na lang ako sa inyo. Hindi, mauna ako sa bakasyon. Yun ang ginawa ni Sarah. Hindi, mauna ako sa bakasyon. Nakalantipaklong. Tapos, ibibida nyo sa amin yung mga pinapamigay nyo. Anak kayo ng tipaklong. Bibida nyo sa amin na namimigay kayo ng kung ano-ano, namigay kayo ng, sana ba? Sana yan. Ayan. Ito yung binida nila July 24. Nauna pa kaming mamigay. Oo, nauna pa kaming mamigay ng ganyan-ganyan. Nasaan ka? Alam niyo mga kotsero, okay lang naman Okay lang din naman na wala si Sarah. Kasi wala rin naman siyang gagawin. Incompetent Incompetent si Sarah, wala siyang gagawin. Anong gagawin niya? Panoorin sila mag-repack at mamigay ng relief goods. Yak, maputik. Ano ba maputik? Hindi siya dyan. Bahaya maputik. Oo, hindi siya sasama dyan. Nakakatawa nga Tapos ang pa nila, ang positioning nila sa statement nila. Ang kanilang positioning. Nakapaghanda daw sila para sa bagyo. Oo. Nakapaghanda kami sa bagyo. Oo. Talaga? July 9 pa kaya kayo nagpaalam? So July 9, handa na kayo? July 9, handa na kayo? Oo. July 9? Wow. Nostradamus?
Baka napanaginipan ni Sarah. Sa July 25, magkakabagyo. Kailangan handa na tayo ng July 24 bago ako umalis. Ano, Nostradamus? Kasi sabi ni Tony Gandang Harry. Kinonta na? Baka kinontak siya ni Rudy Baldwin. Simple eh. So, ibig sabihin, baka may stockpile sila. Baka yun. Baka may stockpile sila ng mga relief goods. Oo. Baka yun ang I don't know, probably. Kasi wala namang ibang dahilan. Paano sila magiging ready bago siya umalis? Baka may stockpile sila. Sabihin, nakahanda na sila, come what may, di ba? May dumating na bagyo o wala, andyan lang yan. Baka ganun ang style nila. Tapos, uunahan nila uli yung national government. Unahan nila yung national. Para meron silang, tawag dito, claim to fame na nauuna kami lagi on the ground. Sounds familiar? Sounds familiar, guys. Nauuna kami on the ground. Hoy, Sarah, wala ka on the ground ngayon. You're on the plane. Living on a jet plane. All your bags are packed. And you were gone. Ganun yun, mga kochero. Wala nang ibang dahilan yan. It's all for publicity. Kasi nga, incompetent. Walang alam. Pumalya nga siya sa DepEd eh. Ang alam lang niya, yung style, yung strategy ng pang-LGU. Diba? Ganun lang ang style niya. Burial services. Ganun lang. Yung mga pang-LGU lang. Kasi hindi talaga siya, hindi niya talaga kaya ang national. Hindi niya kaya ang national. Very incompetent. Imagine, nasa national scene ka na. Vice President ka eh. Ang strategy mo, pang pa rin, pang LGU. Hindi ka man lang tumutok sa isang programa na talagang pwede mong angkinin. O anong gagawin mo? Namimigay ka ng bag, tree planting. Mimigay ng bag, pagbabago daw. Parang ganun. Sarang pagbabago, parang ganun. Namimigay ka ng bag. Walang effort eh. Wala siyang advocacy na talagang pwede mong sabihing advocacy. Wala eh. Anong advocacy meron si Sarah? Wala siyang advocacy. Ang meron siya, mga programs na LGU. Strategy nila sa LGU, sa Davao City, yun, pinalaki lang niya, ginawa niyang national. Tapos nakakatawa pa tong si Amy Marcos. Ito na naman si Amy Marcos. Saan lang yan talaga tong senador na to. Amy, you're hopeless. You are hopeless. Hopeless. Sabi niya, matagal ng plano yun at hindi naman niya alam na may bagyo. Pambihira naman. Sabi niya. Nakatutok naman daw. Palagay ko talagang nakatutok naman sila sa Office of the Vice President. Paano ka nakatutok? Wala ka nga. Anak ka na, diba? Senator Amy, palyado ka na rin eh. Kakadikit mo yan kay Sarah, nagiging eng-eng ka na rin eh. So si Sen Amy, kakadikit niya kay Sarah, kakadikit mo sa mga Duterte, na eng-eng ka na, promise. Tigilan mo. Stop it. Masisira ang buhay mo. Stop it. Get some help. Sabi ko sa inyo mga kochero, paulit-ulit ko sinasabi to. Para maging supporter ka ni Digong, kailangan mong iwanan ang iyong common sense, kailangan mong iwanan ang logic, kailangan mong iwanan ang iyong mga morals para sa suporta sa mga Duterte. Kasi napakarami nilang ginagawang kabobohan, katangahan, at kasamaan. Nakakatawa to mga to. May patanggol-tanggol pa talaga. Tapos, itong si OVP, di ba nga kanina, flex-flex siya. Flex-flex. Sana yun? May flex-flex siya, namimigay daw sila sa LGU, ng kung ano-ano. Di ba? Dami daw silang pinapamigay, guys. Oo, ayan, na yung picture. Ayan, picture. Ayan, a day ago, July 24, sa QC, namigay sila, food packs, hot meal, yan. Dami kami pinapamigay, no?
Talaga? Naipon nyo to ng isang araw lang? Kasi July 23 nag-umpisa yung bagyo eh. July 23. So isang araw lang naipon nyo to. Pero pang ano lang yan, pang NCR lang yan, tsaka Region 4A. Oh, pang NCR at Region 4A lang daw yan. Sorry. Tignan natin kung anong ginagawa ng DSWD. Yung totoong ahensya na yan ng trabaho. Marami naman din silang ginagawa. Pero syempre, hindi na-highlight kasi si Sarah, syempre, dikit niya yung box niya sa DSWD. Di mukha siyang bida. Idagdag niya yung box na dyan di ba? 719 food packs ang pinamigay sa Zambales. 100 families ang nabigyan ng food packs sa La Union. 991 food packs sa Butuan. Ito sa NCR. Ayan, sa NCR to. Marami rin naman pinapamigay ang DSWD natin. Central Luzon. 1,000 family food packs ang ipinamigay. 500 sleeping kits, family kits, 1,000 bottled water na 6 liters ang ipinamigay. So, handa rin naman ang ating DSWD. Tayo kasi mga Pilipino, we're very relational. Tayo mga Pilipino, we're very kailangan hands-on Kailangan hands-on ka sa Pilipino. Kailangan makita ka nila, nahahawakan ka nila, parang ginawa ni PBBM. Personal na nag-ikot si Pangulong Bongbong Marcos sa mga binahang lugar sa Valenzuela at Navotas. Ininspeksyon din niya ang nasirang floodgate doon. Nasa frontline balitang yan si Brian Basa. Mismong Diba? si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-ikot sa ilang lugar sa Kamanava area na labis na napuruhan ng malawakang pagbaha dahil sa super bagyong Karina. Ganito yung mga At na-appreciate ng Pilipino, kasama yun, ang nakikita ilang ka miyembro nila. ng gabinete, sumampa sa military truck ang Pangulo para personal na kumustahin ang mga residenteng binaha sa Valenzuela. Binaybay nila ang MacArthur Highway sa kadumiretso sa Malanday National High School kung saan pansamantalang lumikas ang nasa higit 1,000 residente. Dito namigay ng ayuda ang Pangulo sa ikot sa iba pang bahagi ng Barangay Malanday. Nadaanan din ni PBBM ang iba pang binaha sa Malabon habang papunta sa Navotas. Sa gitna ng biyahe, inabutan ng malakas na ulan ang convoy ng Pangulo pero tinuloy pa rin niya ang ocular inspection sa mga binaha hanggang makarating sa Navotas. Dito, ininspeksyon agad ni PBBM ang nasirang floodgate na nabangga ng sumadsad na barge. Yan yung floodgate na Isa ang nasirang floodgate hindi sa napigilan nagpadala sa yung baha kahapon dahil hindi nito napigilan high ang tide. pumasok na high tide sa Ayun, lungsod taas, na sumabay pa sa baha. We have to relook, we have to re-examine some of the designs of our flood control. Dahil the amount of water was not as bad as Ondoy. But the effect was greater than Ondoy. Mas malaki ang baha. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change, this is what the effects of climate change are. Bukod sa Navotas at Valenzuela, plano pa raw inspeksyonin ng Pangulo ang iba pang binahang lugar sa mismong ocular inspection. Naging abala rin kanina ang Pangulo sa situational briefing kasama ang mga miyembro ng gabinete sa palasyo. Dito, tinalakay ng ilang ahensya ang sanhi ng pagbaha na pinalala rin daw ng Kausap sabay-sabay yata na MMDA din dun. pagpapakawala ng tubig ng ilang dam sa Luzon. Ayon sa Pangulo, dapat apaw. mas ayusin pa ang ugnayan ng mga dam operator Sa at Mesa mga Dam ba yan? karatig na LGU para mas Apaw. mapaghandaan ang banta ng pagbaha kapag bubuksan ang gate ng mga dam. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa. Grabe yun. So yun mga kotsero, di ba? Mas appreciate ng mga tao yung ganito yung literal na on the ground. Literal na on the ground. Alam niyo mga kotsero, nung si Digong, ginawa ba ni Digong to ever? Nung siya yung presidente? Di ba lagi lang siyang nasa helicopter? Titignan niya kung gaano kalala yung damage. O, nasa helicopter ako, I'm in the presidential helicopter. Tingin-tingin kunyari, pero sa totoong buhay, baka tulog, di ba? O, picture muna para meron tayong pang-post sa social media. O, pak, picture. O, tapos, tulog. Sa aeroplano. Sa tama to? Sa helicopter. O, di ba? Ganyan. Ito, si BBM, andyan siya mismo. Ayan, nandoon mismo sa sakuna. Mr. President, parang national security
issue tong ginawa mo. Pero sige, go. Kasi anytime, pwedeng ano niya, no? I-assassinate si BBBM anytime mo. Sana safe yung lugar. Yun lang naman inisip natin. Sana safe. Di ba, mas na-appreciate ng mga Pilipino yung ganito. Yung mga ganitong galawan. Yung nakikita ka nila, nakahawaan ka nila, nakakausap ka nila. Ito yung gusto ng mga Pilipino. Hindi yung kaya tuloy na pagdududahan na manonood ka ng Taylor Swift. Diba, Sarah? Don't know how it gets better than this. Sara Duterte in Germany for Taylor Swift's concert? Will Vice President Sara Duterte be watching Taylor Swift perform live in Germany with her family next week? Taylor Swift concert in Munich, Germany this July 27-28. Connect the dots. Kaya pala hindi niya afford magpa-rebook. No. Kung totoo to kung totoo, hindi natin alam. Kaya pala hindi niya afford magpa-rebook. Kasi again, mga kotsero, kung talagang public servant ka, at let's say it's a vacation, di ba? Wala namang problema doon, bakasyon. Everyone deserves a break. Di ba? Walang problema doon. Everyone deserves a break. Tama yun. Everyone. Even the president, even the vice president, everyone deserves a break. Kaso, public servant ka. Hindi ka naman manager lang ng isang kumpanya, hindi ka naman director ng isang private company, hindi ka naman CEO. Kung private citizen ka, walang problema eh. Diba? Ako nga, meron na kaming lakad eh. 26-27. Papahinga ba ako? Hindi, magla-livestream pa rin ako. Ganun yun. Bakit? Because for me, this is my public duty. Siya nga, public servant. Vice President, guys! Vice President. Kung totoo to, ay napaka-irresponsable ni Sarah. Hindi naman mamamatay si Taylor Swift eh. Di ba? Si Taylor Swift, magko-concert pa yan next year. Again, kung totoo hindi ko sinasabing ito talaga yung ipinunta ni Sara Duterte. Sam Smith sa 26. Wow, dami pala nagko-concert sa Germany Anyway. Taylor Swift with Paramore. Sa Sabado, July 27, guys, Tindi. Taylor Swift with Paramore. Saan pala si Paramore, no? July 28 din, meron, no? Sunday, July 28. Si Paramore din, tsaka Taylor Swift. Rammstein, no? July 29. Anyway. Grabe, kasama pala si Paramore, no? Swiftie na, Paramore pa. That's what you get when you let your heart win. Well, kung totoo man to, edi siya yung nasira. Diba? Diba? Kung totoo man to, edi si Sara Duterte nasira. Imagine, pinagpalit mo ang public service para kay Taylor Swift. Nipong-nipo Nipo baby. So yun. Kaya pala, 'di ba? Hitting two birds with one stone. Naka Taylor Swift ka na, naka Paramore ka pa. Sana hindi totoo for her sake. Pero syempre, sa atin sa mga taong katulad natin na ayaw natin sa mga Duterte, or ako in my case, inayawan ko na ang mga Duterte. Syempre, pabor sa atin yan. Kung totoo yan, syempre. Kahit di ka na bumalik, BP, diyan ka na lang. Huwag ka na babalik. 2028 ka na lang bumalik after ng elections. 2028 ka na lang bumalik after ng elections, BP. Walang problema, diyan ka na lang sa Germany. Mas maganda. Mas maayos ang buhay ng Pilipinas pag wala ka dito, promise. Di ba alam niyo, simple lang naman yan eh. Kung talagang mahal mo yung trabaho mo o talagang public service ang nasa isip mo bilang vice presidente, isuko mo na si Taylor Swift. Kasi pwede ka namang magpunta ng Amerika at next year, malamang sa malamang, may bagong album si
Si Taylor Swift, malamang sa malamang, meron siyang bagong concert. So, di ba, you have a lot of time. Marami kang panahon para dyan. Kung totoo, ulitin ko lang, hindi natin sinasabing, totoo yan. Ang sinasabi lang natin, base sa balita ni politiko, kung totoo yan, ay napaka-irresponsable ni VP Sara Duterte. Imagine, iniwanan niyang mag-isa yung kanyang sariling opisina. She is not ready. Hindi siya ready sa isang presidential position. Hindi. Kahit anong kumbinsin niyo sa akin, hindi ako maniniwalang pwede siya maging presidente. After this stunt, turn off na nga na nakikidisturb siya eh. Tapos dadagdagan niyo pa nito. Wala. Walang kwenta. Walang kwentang BP. Okay, so mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Larry YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?